ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na naganap pagkatapos ng bandang 3:00 ng hapon. Hanggang sa siya ay pumasok sa tubig, iyon ang nananatiling misteryo. Nagdilim ang pagdiriwang sa tabing dagat noong ika-4 ng Hulyo nang biglang mawala si Nolan Wells, 18 taong gulang. Kung papunta kayo sa Horn Island, kailangan ninyong hanapin si Nolan Wells, 18 taong gulang. Pagkaraan ng ilang araw, natagpuan ang kanyang bangkay sa dalampasigan na nadulot ng maraming tanong. Bakit iniwan ng batang ito sa kanila ang cellphone? Kung iyon na talaga ang nangyari. Pero malinaw na may malaking agwat ng panahon mula nang umalis ang bangka, huling nakita si Nolan, at nang bumalik ang bangka sa orihinal nitong may-ari. Hindi makatuwiran ang mga sinabi sa atin. Ngayon, ang pamilya at ang buong mundo ay humihingi ng mga sagot. Pinag-uusapan natin ang Deep South, mainit na panahong pampulitika, at isang itim na bata kasama ang ilang puting bata. May isang sitwasyon kung saan maaring may tinatago talaga. Narito ang lahat ng nalalaman natin ngayon, isang kumpletong timeline sa pagkamatay ni Nolan Wells. Ito ang iskandalo mula sa Law and Crime. Ako si Sierra Gillespie. Ang ika-4 ng Hulyo ay dapat panahon ng pagdiriwang kasamang pamilya at mga kaibigan. Sa taong ito, dahil ika-250 anibersaryo ng Amerika, mas malaki pa ang selebrasyon. Ibig kong sabihin, ito ay isang dahilan para lumabas at mag-ihaw, uminom ng mga pampalamig sa tag-init, at baka pumunta pa sa tabing dagat. At yan mismo ang ginawa ni Nolan Wells, na 18 taong gulang at ng kanyang mga kaibigan. Nagpunta sila sa maliit na isla malapit sa baybayin ng Mississippi. Sabi nila, masaya raw nagsimula ang araw. Sabi sa balita, may napupusuan daw si Nolan noon, parang simpleng kilig ng kabataan sa taginit. Nanonood ka ng iskandalo at ibig sabihin, hindi pa dito nagtatapos ang kwento natin. Dito pa lang ito nagsisimula. Kasama nito, may misteryong di pa rin nasasagot hanggang ngayon. Bakit ba nahiwalay si Nolan Wells sa mga kaibigan niya? Nalunod ba siya? May foul play ba? Bakit iniwan niya ang cellphone at susi sa mga kaibigan niya? Magkakaiba kaya ang investigasyon kung si Nolan Wells ay puti? Sasagutin namin lahat ng tanong na yan at iba pa at ibibigay ang buong timeline hanggang sa oras ng recording. Simula natin kay Nolan. Ipinanganak siya noong Agosto 19, 2007 kaya 18 taong gulang lang siya nang siya ay namatay. Lumaki siya sa Ocean Springs, Mississippi. Baybaying bayan ito sa silangan ng Biloxi. Nagtapos siya ng high school noong 2025 at nagsimulang mag-aral sa Southwest Mississippi Community College noong fall semester, kung saan naging receiver siya sa football team. Ang kanyang coach, si Les George, ay nagsabi sa People magazine at ito ang kanyang sinabi. Si Nolan ay isang taos pusong tao. May mga tao kang makikilala sa buhay na talagang mabubuti. Yung mga taong laging nakikita ang kabutihan sa bawat isa at gustong mapasaya at maparamdam sa iba na sila ay tinatanggap. Ganoon si Nolan. Noong Hulyo 4, nagdiwang si Nolan ng holiday kasama ang mga kaibigan sa Horn Island sa baybayan ng Mississippi sa gulpo ng Mexico. Narito ang pambansang vice-presidente ng United Cajun Navy, Brian Trasher. Kaya ang Horn Island tulad ng sinabi ko ay mga 10 hanggang 12 milya mula sa baybayin. Umaabot ito mula sa timog ng lungsod ng Biloxi hanggang sa lungsod ng Pascagoula na nasa hangganan ng mga county ng Harrison at Jackson sa baybayin ng Mississippi Gulf Coast. Isa itong napaka-popular na destinasyon para sa libangan. Wala itong nakatira. Mayroon itong magagandang dalampasigan. Alam mo, kapag hindi masyadong mahangin, malinaw ang tubig. Ang temperatura ng tubig ay nasa bandang mataas na 70. Ika-4 ng Hulyo ngayon. Malinaw naman, maraming tao. Lahat ay nasa labas. Pero ang tanging paraan para makarating doon ay sa pamamagitan ng bangka o alam mo na, siguro ay eroplano o kung ano ka man. Kadalasan, pumupunta ang mga tao doon sakay ng bangka para mag-relax at mag-enjoy sa tubig. Ganun din sa Ship Island na nasa kanluran lang. May makasaysayang kuta sa isla, ang Fort Massachusetts, na naroon mula 1861. Paborito rin ito ng mga tao para magpalipas oras. Tuwing weekend, puno ng bangka ang lahat ng Barrier Islands sa baybayin ng Mississippi. Alam mo, parang katulad ito ng Outer Banks ng Carolinas. Isa lang talaga itong sikat na destinasyon para sa libangan. Ayon sa The Guardian, sumakay si Nolan at 3 niya kaibigan ng bangka papuntang Horn Island. Ayon sa ulat, dumating sila mga 11:15 ng umaga noong ika-4 ng Hulyo. Nagstay sila ng ilang oras sa isla, nagdiwang ng ika-4 ng Hulyo at nag-enjoy sa tabing dagat bago umalis. Doon nagsimulang maging komplikado ang kwento. Ayon sa GPS data, umalis ang bangka mula sa Horn Island ng 4:31 ng hapon.
Nakakalito kung ano ang nangyari bago ang insidente. Kaya ang kwento na sinabi sa akin ay bandang 3:00 ng hapon. Nagdesisyon ng umalis ang grupo ng mga kaibigan niyang kasama sa isla. Kailangan na nilang bumalik at si Nolan, ayon sa pagkakasabi sa akin, ay nagsimulang makipag-usap, sabi nila ay sa isang batang babae, pero may iba pa siyang kinakausap at nagdesisyon siya na, magpapaiwan muna ako. Makakasabay naman ako pauwi sa iba. Palagi siyang kasama ng grupo at ilang beses na silang nagpunta rito ng sabay-sabay. Siguro nung panahon na yon, hindi naman siguro malaking bagay para sa mga kaibigan niya na sabihing, sige, gusto mo bang kausapin yung babaeng yon at baka kung ihatid ka niya pa uwi, ayos lang, kita na lang tayo sa bahay. Ganun daw ipinaliwanag sa akin. May ilang ulat na nagsasabing ganun nga, na nadpasya ang 3 kaibigan na bumalik na sa bangka at si Nolan naman ay nagdesisyong magpaiwan para makipag-usap sa isang babaeng. Ang pangalan ay Katie. Sa bersong yon, plana ni Nolan sumabay pa uwi sa mainland kasama ang iba pa niyang mga kaibigan. Ilan dito ay konektado sa sinabi ni Judge Ashley Cole, ina ng isa sa mga lalaking lulan ng bangka. Naglabas siya ng pahayag at bahagi nito ay nagsasabing, at quote, huling nakita ng anak ko si Nolan bandang 3:00 ng hapon nung ika-4 ng Hulyo. Umalis sila ng 4:30 ng hapon nang pumasok ang tubig sa bangka at nagkaaberya ang bilge pump. Nagpasya si Nolan na magpaiwan sa isla at bumalik na lang mamaya sa kalupaan kasama ang ibang grupo ng mga kaibigan. May emergency recording mula sa bangka na nagpapakitang pinapasok ito ng tubig. Lulubog na kami. Pwede bang umakyat lahat? Maayos ba kalusugan ng lahat sa bangka? Oo, maayos at maganda ang lagay. Ayon sa CBS News, hinila pabalik sa dalampasigan ang bangkang dumating ng 6:06 at 6 ng gabi noong ika-4 ng Hulyo. Una itong dinala sa orihinal na pantalan, pero kalaunan ay inilipat sa Fort Bayou Boat Launch at dumating doon ng 7:19 at 19 ng gabi. At ibig sabihin nito, may ilang oras na pagitan mula nung huling nakita si Nolan at nung dumaong ang bangka sa mainland. Napansin ng marami, kabilang ang criminal defense attorney na si Tyler Bailey, ang maliit na detalyeng ito. Huling nakita siya sa isla ng 3:00 ng hapon. Hindi lang sila umalis, pumunta pa sa ibang lugar, tapos sa pantalan at nagpahatak. Maraming maaring nangyari sa pagitan ng mga oras na yon. Lalo na kung isasama pa ang mga text message at kasaysayan ng Snapchat na di umano'y nabura o nawawala sa kanyang telepono. Kaya maraming oras para mapagtugma ng mga tao ang kanilang mga kwento. Makipag-usap sa abogado o iba pa tungkol sa kung ano ang dapat na kwento pagdating nila. Ngayon, nanganghula lang ako dahil hindi natin alam at wala pang interogasyon sa mga taong ito. Wala pang opisyal na pahayag na inilabas pero malinaw na may malaking agwat ng oras mula nang umalis ang bangka, mula nang huling makita si Nolan at nang bumalik ang bangka sa orihinal nitong may-ari. Pag-uusapan pa natin ito sa episode, lalo na ang posibilidad na may hindi nagsasabi ng totoo o may pagkukulang sa investigasyon. At iyan ang nagdadala sa atin sa unang punto ng magkakasalungat na impormasyon. Kaya ayon sa unang ulat, naiwan si Nolan para makipag-usap sa isang babaeng, ang pangalan ay Katie. Ayon sa pamilya ni Nolan, sinabi ng babaeng sa isla, na minsan tinatawag na Katie, na sinabi ni Nolan sa kanya na aalis siya ng isla para bumalik sa bangka ng kaibigan niya. Narito si retiradong detektiv Matt Irvine. Sa totoo, may ilang nangyayari dito. Una, maraming haka-haka at maling impormasyon sa kasong ito. Ayon sa narinig natin, yung larawan mula sa pool party na lumabas ng weekend ng ika-4 ng Hulyo ay kuha na pala mahigit 1 linggo bago iyon. May mga tanong sa recording kung sino ang nagtatalo at kanino tungkol sa pagbawi ng telepono. Ayon sa kaibigan, siya raw yon, hindi si Nolan Wells. Dahil dito, maraming maling impormasyon at haka-haka ang kumakalat. At saka, alam mo, pagdating sa mga pahayag ng mga tao sa isla, kailangan mo talagang magsaliksik para malaman mo kung ano talagang sinabi nila. Ayon sa sinabi ng mga kaibigan sa mga otoridad, gusto ni Nolan Wells na maiwan para makausap ang isang dalagang babae. Sabi ng dalaga, iniwan siya ni Nolan para sumama sa mga kaibigan sa bangka. Hindi naman magkasalungat ang pahayag na yon. Pwedeng parehong totoo. Kung hindi nakita ng dalaga na sumakay siya sa bangka, hindi ibig sabihin na nakabalik siya roon. Maaring may nangyari pa sa kanya habang papunta. Kaya dapat mong suriin mismo ang mga salitang ginamit ng tao sa paglalarawan ng kanilang iniisip na nangyari. At hindi naman kakaiba sa ganitong kaso na magkakaiba ang pananaw ng mga tao at mukhang nagkakasalungat ang mga iyon. Ayon sa pamilya ni Nolan, hindi siya basta-basta lumalayo sa mga kaibigan. Sabi ng nanay niya sa Good Morning America,
Hindi namin kayang sagutin o maintindihan kung bakit niya gagawin yon. Sabi ng tatay niya, lagi naming sinasabi na kung lalabas siya, manatili siyang kasama ng grupo. Kahit ano pa ang dahilan ng paghihiwalay ni Nolan at mga kaibigan niya, naghiwalay talaga sila. Dito na nagsimula ang susunod na kakaibang bahagi. Napunta raw sa mga kaibigan ni Nolan ang cellphone at mga susi niya. Sabi ng Associated Press, natuntun ng mga magulang ni Nolan ang cellphone niya noong gabi ng ika-4 ng Hulyo. Gamit ang Life 360 app, nakita nilang cellphone na sa isa sa mga kaibigan ni Nolan, pero nawawala pa rin si Nolan. Hindi maintindihan ni abogadong pangkarapatang Sybil Joe Richardson ang bagay na yon. Iniwan ba niya ang cellphone niya sa ibang barkada niya? Kung totoo, iniulat na dumating ang grupo ng mga kaibigan na iniwan siya at dala ang cellphone niya. Sabi nila medyo liblib daw ang lugar at mahina ang signal doon. Hindi ko alam kung maganda ang signal ng cellphone mo. Pero kung ako ang 19 na anyos na bata, itatabi ko pa rin ang cellphone ko kahit hindi ako sigurado kung gagana. Hindi ko maiisip na iwan yon. Kaya yun ang pinakamalaking tanong ngayon. Hindi direktang ebidensya lang yon, hindi DNA. Wala yung katulad nun. Bakit iniwan ng batang ito sa kanila ang cellphone kung iyon talaga ang nangyari? Wala ako doon. Kaya nagdudulot ito ng mga napaka-interesanting tanong. At muli, lalo pang naging kakaiba ang mga bagay. Nang nakuha ng nanay ni Nolan ang telepono, napansin daw niya na maraming bagay ang nabura rito. Pinag-uusapan natin ang mga larawan, mga video, pati na rin ang mga kamakailang post sa Snapchat. Nabura na ba talaga lahat ng impormasyon? May paraan pa ba para mabawi ito? May mga eksperto at programa na ginawa para makuha ang datos mula sa cellphone. May mga programang kaya mag-recover ng mga datos pati yung akala mong nabura na. Maraming makukuhang impormasyon mula sa isang cellphone. Ang ilan dito ay nakadepende sa mismong cellphone kung paano iniimbak ang datos at sa mga pinipili mong settings, halimbawa sa isang application tulad ng Snapchat, kung ang mga bagay ay nananatili o nabubura. Pero may mga tao na ang trabaho lang ay cellphone forensics at forensic examination ng mga electronic device. At magaling talaga sila dito. At magaling silang makabawi ng mga bagay na akala ng iba ay nabura na nila. Bukod sa laman ng device, posibleng may dagdag na impormasyon sa server ng social media companies at telecommunication providers. Maraming impormasyon ang makukuha mula sa telepono ni Ginong Wells at sa mga device ng iba pang tao sa isla noong panahong iyon. Lumubog na ang araw nung Hulyo 4 at tumatagal ang oras, ngunit wala pa ring balita ang pamilya ni Nolan. Hatinggabi ng Hulyo 5, inireport ng ina ni Nolan na nawawala siya at sinimulan agad ang paghahanap. Nagpalaganap ng babala online ng mga tao, hinihikayat ang mga nasa tabing dagat at mga residente sa lugar na magbantay para kay Nolan. Mahalaga ang Hulyo 5, 2026. Alam kong lalabas kayo sa bangka. Mag-enjoy sa araw ninyo. Kung pupunta kayo sa Horn Island, pakibantayan si Nolan Wells, 18 taong gulang. Itim na binatang lalaki, mga 6 na talampakan at 1 pulgada ang taas, 180 pounds, huling nakita sa hilagang dulo ng Horn Island. Hindi pa siya natatagpuan. Huling nakita siyang kausap ang isang babae sa hilagang dulo. Kahapon pumunta siya sa Horn Island kasama mga kaibigan sa bangka. Halos 24 na oras na siyang walang balita. Kaya mga pare, kung nandiyan kayo ng ingisda, nagja-jet ski o ano paman, magmasid kayo para kay Nolan. Maghahanap ang pamilya niya sa ng bangka. Susubukan naming magpadala roon ng mga pangimpapawid na unit. Alam naming may mga unit na naghahanap na sa tubig. Nabisuhan na ang Coast Guard at ang lokal na pulisya. Mga pare, pakiusap, magmasid kayo. Tingnan ninyong poster, tingnan ninyong mga larawan, tingnan natin kung ano magagawa natin. Hanapin natin ang batang ito. Nag-aalala ang nanay niya. Gawin natin ang kaya natin gawin, mga pare. Agad-agad, ang grupo mula sa United Cajun Navy ay kumilos na. Noong linggo, 5 ng Hulyo, nagpadala kami ng isang rescue specialist at isang drone operator na sumakay sa bangka. At ilang oras silang nag-ikot sa isla at sa paligid ng isla. Hindi sila nagtagumpay maghanap ng bakas, kaya iyon ang napagdesisyunan namin gawin. Pagsisiyasat mula sa himpapawid. Si Brian mismo ay nasa himpapawid nang mapansin niya ang isang kakaibang bagay kinabukasan, Hulyo 6. Sumakay ako sa single-engine fixed-wing eroplano at lumipad sa grid. Sa paligid ng Horn Island at Ship Island, sa timog ng Biloxi at Pascagoula, Mississippi, pababa sa Chandelier Islands ng Louisiana, na direkta sa timog ng mga Barrier Island.
Naghahanap ba ng anumang aktibidad? At pagkatapos o habang lumilipad kami sa hilagang kanlurang dulo ng Horn Island pabalik sa Hilaga, napansin namin na may 2 bangkang nakaahon sa dalampasigan na wala doon dati. Napatingin ako sa ibaba at may nakita akong nangyayari. Umikot kami at dumami na ang mga bangka ng pulis na parating. Bago pa namin namalayan, may humigit kumulang 12 bangka na sa dalampasigan, kaya alam naming nagsiset up sila ng command center. Jun pumutok ang malungkot na balita. May narecover na bangkay. Nagsimula na akong lumipad sa bahagi ng isla kung saan napadpad ang bangkay, bandang 6:30 ng umaga. At naniniwala akong nakita siya ng isang park ranger bandang 8:45. Naniwala akong napadpad lang siya noon dahil isang mahabang grid pattern ang lipad namin pahilaga at patimog. Sa tingin ko, dun lang talaga siya napunta. Isang park ranger na ginagawa lang ang normal niyang pag-iikot tuwing umaga. Pero syempre, dahil na rin sa sitwasyon, sigurado ko mas alerto sila at mas maingat sa paligid sa isla. Alam nila ang nangyari at ang mga kaganapan. Sinabi sa akin na Wallow, 45 nakita ng ranger. Agad siyang tumawag kasi nakita ko ang mahabang linya ng emergency na bangka na papahilaga. Pasensya na, papunta sila sa Timog Kanluran, patungo sa hilagang kanluran dulo ng isla. Akala ko noon, isa na naman itong search party na papunta ron, pero sa tingin ko, tumutugon talaga sila sa tawag na yon. Nung una, katawan lang ito. Hindi pa opisyal na natukoy na si Nolan yon. Nakita ko ang katawan mula sa mga 300 talampakan sa ere, kaya hindi ko masasabi ang eksaktong kalagayan nito. Masasabi ko sa iyo na hindi ito mukhang nababad sa tubig. Ilang araw pa lang itong nasa tubig. Naglabas ng pahayag ang opisina ng sheriff na wala silang dahilan para maniwalang hindi si Nolan yun. Kaya tingin ko, kumpiyansa silang siya ngayon. Sa tingin ko, ang dahilan ng pagkaantala ng opisyal na anunsyo ay dahil hindi pa pwedeng pirmahan ng coroner ang death certificate hanggat wala siyang DNA evidence na nagpapatunay na yung tao na sinasabi nilang namatay ay siya talaga. Kaya sa tingin ko, formalidad lang talaga ito. Pero agad na nakumpirma na ang katawan ay kay Nolan Wells. Nag-post ang kanyang ina sa Facebook, nagpapasalamat sa pamilya, kaibigan, komunidad, United Cajun Navy, lokal na kapulisan, at lahat ng tumulong sa pagmamahal, suporta, at resources nitong mga araw. Ang kanyang ama, pamilya, mga kaibigan, at ako ay labis na nagdadalamhati. Wasak ang puso ko para sa mahal kong anak na laging nagpapasaya at nagpapalakas ng loob ng iba. Si Nolan ay natatangi, nilikha siya ng Diyos ng may espesyal na pag-aalaga. Nais ko sanang hilingin na bigyan ninyo ako at ang aking pamilya ng panahon para magluksa. Naglabas din ng pahayag ang kanyang kolehiyo na nagsasabing ang buong pamilya ng Southwest ay labis na nagdadalamhati habang pinagluluksa namin ang malungkot na pagkawala ni Nolan Wells. Si Nolan ay isang huwarang estudyante, atleta, kaibigan at kakampi. Inaalala namin si Nolan bilang isang iginagalang at popular na binata sa mga kaibigan, guro at kawani. Mahal namin siya at labis siyang mamimiss. Patuloy naming ipinanbarasal ang pamilya Wells na yon at sa mga susunod na araw. Sa ngayon, sisimula ng investigasyon sa pangkamatay. Ayon sa coroner ng Jackson County, walang malinaw na palatandaan ng pinsala sa katawan ni Nolan. Sinabi ng coroner sa CNN, walang hinihinalang foul play. Sa kasama ang palad, sa tingin ko, isang maagang pahayag mula sa opisina ng sheriff na parang sinasabi nilang wala silang nakikitang foul play rito. Wala silang hinihinalang foul play. Isa yung padalos-dalos na pahayag. Sa palagay ko, nakakalungkot na dulot ito ng impresyon sa iba na nagmadali silang humusga. Ang issue dito ay ang maagang pagsabi na walang foul play. Pati ebidensya ng cellphone na natanggap ng pamilya, sa tingin ko ay ilang araw matapos mawala si Nolan o mismong gabi na wala siya, hindi ko matandaan ang eksaktong oras. Pagkatapos ay nawala rin ang mga text at Snapchat data. Sa pagpayag sa magkasanad na eksperto o sa bayang pagkuha ng datos, matutulungan ng pamilya na mas panatag dahil lahat ng datos ay sabay-sabay tinitingnan, hindi pa isa-isa. Madalas akong makakita ng kaso na may na-extract na cellphone data at sinasabi ng estado na nabura na ang impormasyon at di na makukuha. Pero hindi yun normal dahil pwedeng makita ng forensic expert kung ano ang nabura at kung ano ang nabago sa datos. Noong ika-7 ng Hulyo, isinagawa ang opisyal na autopsy. Sa oras ng panayam na ito, hinihintay pa rin namin ang mga resulta. At habang naghihintay, marami pa ring tanong ang mga tao. Sa tingin ko, magiging mahalaga rin ang toxicology report dahil
Alam mo, kung nasa tubig ka at may alak sa katawan mo, maaaring mas mahirap lumangoy at mga bagay na ganon. Kaya magiging napakahalaga ng toxicology report. At mas maraming impormasyon tungkol sa autopsy, tungkol sa kung paano talaga sa kasamaang palad na walan siya ng buhay ay magiging mahalaga para sa magkabilang panig. Kung ang estado ay nakikita ito bilang ebidensya ng foul play, o ang pamilya ay mas nakikita ito ng ganoon. Patunay na hindi masusing nag-imbestiga ang estado at hindi handang magsampa ng kaso. Dahil dito, mas maraming tanong ang lumitaw tungkol sa investigasyon sa pagkamatay ni Nolan. Dahil dito, kumuha ang pamilya ng kilalang civil rights attorney na si Ben Crump. Si Ben Crump ay kilala sa buong bansa. Nakita ko siya sa San Bernardino, malapit sa amin. Pero nakilala talaga siya ng mga tao sa buong bansa sa Florida. Alam mo kung saan siya nagmula. Pero may koneksyon siya sa Timog. Siyempre, malalim ang koneksyon niya sa Timog. Doon siya nag-aral, kumawak na siya ng mga kaso sa Mississippi at iba pa. Kaya makatuwiran na si Ben Crump o isang katulad niya ay agad makakagamit ng impluensya. At magsimulang mantanong ng tamang mga tanong at gamitin ng tamang mga koneksyon, tumawag sa tamang mga tao para maintindihan kung ano ang mali o kulang sa isang investigasyon. Hindi lang ito tungkol sa paghahanap ng katotohanan o impormasyon, kundi pati rin kung may kakaibang ginagawa kumpara sa normal na proseso. Kaya dala niya ang lahat ng mga kakayahang iyon. May karangalan at pribilehiyo kaming tumulong na mangguna sa isang independenteng investigasyon para sa pamilya ni Nolan Wells. Nagsalita rin si Reverend Al Sharpton sa press conference. Malinaw na ang sitwasyong ito ay nangangailangan ng masusing at obetibong investigasyon upang makamit ang hustisya. Kasama ang pamilya ni Nolan, inanunsyo ang isang independenteng investigasyon na pinundohan ni na Tyler Perry, Spike Lee at Colin Kaepernick para sa gastos sa libing at pangalawang autopsy. Hindi bago ang higit sa isang autopsy sa kaso at karaniwan ding magkaibang opinyon ng mga medical na profesional. Hindi rin bago sa mga siyentipiko o profesional na magkaiba ang interpretasyon sa mga katotohanan ng isang kaso. Sa tingin ko, nag-iingat sila bago tumawid sa kalsada. Isa sa pinakamalaking ebidensya ay ang katawan. Hindi sa gusto ko maging morbid o kung ano paman, pero may posibilidad na kung sinasabing nalunod ang isang tao at may mga sugat o pinsala na hindi tugma sa pagkalunod, alam natin mas marami pang tanong ang lilitaw at mas marami pang problema ang lalabas. May argumento rin na maaring ang estado ng Mississippi, depende sa maaring nangyari, depende sa hinala nila na maaring nangyari na hindi naman nila kayang patunayan sa kahit anong paraan, ay maaring may dahilan para isara na lang ang kaso. Nakaranas na ako ng mga kaso kung saan sinusubukan mong alamin ang impormasyon at nakikipag-usap ka sa isang coroner o sa mga investigador ng sunog at iba pa, kahit sino pa man. Kapag may bagay na akma sa kwento nila at isinantabi na nila, ginagawa talaga nila. Gusto nating iparating na hindi tayo titigil hanggat di nalalaman lahat. Pero hindi ito laging nangyayari. Kaya, ano ang pinakamabisang paraan para makasigurado kung nakuha mo na lahat ng impormasyong posible mong makuha? Sa tingin ko, dahil ginagawa mo, kaya mo kailangan ng independenteng autopsy para alam mo yon. Lalo na pinag-uusapan natin ang Deep South sa mainit na panahong politikal. Pinag-uusapan natin ang isang batang itim kasama ang ilang batang puti. May pagkakataon na maaring may itinatago at maaring may pumili ng panig tungkol doon. Pero ang katawan mismo, sa teorya, ay maaaring makatulong na mabawasan ang ilang mga pag-aalala tungkol sa kung paano namatay ang isang tao, alam mo na, at iba pa. Mas mabilis mo talagang nakukuha ang impormasyon. Hindi lang sinimulan ng team ni Crump ang ikalawang independenteng autopsy, nakuha rin nila ang malaki ring naging usad mula sa tanggapan ng District Attorney ng Jackson County. Kakabigay lang sa amin ng pagkakataon na makipagkita kay District Attorney Angel McLaughlin at ilang miyembro ng kanyang team. Maayos at may paggalang ang naging pagpupulong namin. Ibinahagi niya sa pamilya na magkakaroon ng grand jury kung saan isusumite niya ang kasong ito kapag nakolekta na nila ang lahat ng impormasyon
at natapos na ang kanilang investigasyon. Ipinahayag din ni Crump na kapag may repaso ng telepono ni Nolan, naroon din ang kanyang mga eksperto kasama ang pamilya. Dito, sabay-sabay matatanggap ng lahat ang parehong impormasyon. Sabi ng taga-usig, madalas siyang makipagkita sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Yon ang isa sa mga binanggit niya. Dito, may sheriff na nagsabing walang foul play sa simula, kaya humiling ang pamilya ng independenteng investigasyon. Pagkatapos, nagkaroon ng pagpupulong ang pamilya at abogado nila. Mahalagang pangyayari ito. Sa tingin ko, ipinapakita nito na ang pressure ng publiko at ang pambansang atensyon sa lugar na ito sa Mississippi ay nagbunsod sa DA na baguhin ang ilang paraan. Inaksyonan niya ito sa pamamagitan ng pakikipagpulong sa pamilya ng biktima at umaabot pa sa puntong gumagawa pa ng ilang hakbang kasama ang pamilya ng biktima at ang abogado nila. Hindi normal ang ganito sa mga ganitong sitwasyon. Marami tayong dapat talakayin dito. Simulan natin sa grand jury na isang liham na proseso kaya walang kamera. Hindi natin eksaktong malalaman kung kailan ito mangyayari, pero maaari tayong magbigay ng makatwirang hula tungkol dito. Lihim ang mga proseso ng grand jury. Kaya, halimbawa, walang media coverage tungkol sa grand jury. Walang mga abogado ng depensa na pinapayag ang nandun. Hindi rin makakadalo ang abogado ng pamilya ng biktima, si Ben Crump. Isang piskal ang magpepresenta ng kaso sa grand jury. Kung di sila magsasampa ng kaso, siguradong may mga tanong. Maaring isipin ng iba na ang grand jury ay binigyan lang ng impormasyon para magdesisyon na walang probable cause sa pag-aresto. Naniniwala ako na kung makita nilang may kasong criminal base sa ebidensyang iniharap, ito ay magpapatibay sa hinala ng marami kung paano ito hinawakan. At lahat ng puwang sa investigasyong ito at mga nangyari matapos mamatay si Nolan. Ngayon, may sariling desisyon ang mga piskal. Hindi nila kailangang mansampa ng kaso based sa lalabas sa mga pagdinig ng grand jury na ito. Pero posible pa rin na magsampa ng kasong kriminal. Tama. Anumang kasong kriminal na may kinalaman sa pagkawala at pagkamatay ng binatang ito ay maaring maging kasong kriminal. Maaring obstruction of justice ito. Sige, maaring may mga tumulong sa salarin matapos ang krimen. Hindi pa malinaw kung homicide or murder ito, pero posibleng may lalabas na kasong kriminal. Sa tingin ko, hinihiling lang ng pamilya ang patas na investigasyon para malaman ang totoo. At iyan ang dahilan kung bakit tayo narito, ang katotohanan, dahil marami pa ring mga tanong na hindi nasasagot. At iyan ang susunod kong punto, ang video. Lumabas ang clip na ito matapos mawala si Nolan na nagpapakita ng posibleng away sa Horn Island bago siya nawala, kaya naging malaking usapan ito. Mayroon bang nangyaring alitan bago siya nawala? Sa isang banda, oo, at sa kabilang banda, hindi rin. Kung paniniwalaan mo ang kaibigan ni Nolan na si Tristan Shepard na nagsalita sa Good Morning America, sinabi niya, at inuulit ko, wala si Nolan sa isla nung mga oras na yon. Sa halip, ito raw ay isang awaye sa isang hindi kilalang tao at wala namang kinalaman kay Nolan. Ngayon, nasa mga investigador na ang video na yon. Iniisip ko na tinitingnan nila ito ng mabuti. Iniisip ko na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya, parehong sa video at audio, para mapalinaw ito at matukoy kung sino ang nagsasalita. At iniisip ko na iyon ay isang maliit na bahagi lang ng elektronikong ebidensya na tinitingnan nila sa kasong ito. Kung may grupo ng kabataan sa isang isla, sigurado akong lahat sila may cellphone at nagre-record o nag-a-upload sa social media. Kahit tila tahimik ang social media account ni Genome Wells sa panahong ito, may ilang interaksyon na sigurado na-capture ng iba. Ganito na ang pakikisalamuhan ng kabataan ngayon. Lahat ina-upload online. Nilinaw ni Tristan kung bakit napunta sa mga kaibigan ni Nolan ang telepono niya. Sabi nila sa GMA, lahat ng kaibigan namin nandoon. Sino ang kausap namin? At nasa maalat na tubig kami, hindi tabang na tubig. Pagpasok ni Nolan sa tubig, iniwan niya ang telepono sa bangka kasama ang mga 15 iba pang telepono. Karaniwan, laging dala at naka-on ang telepono ng kabataan, pero kapag papasok sa tubig, eksepsyon niyon. Hindi ka naman papasok sa tubig na may telepono sa bulsa mo. Kaya ang ideya na iiwan niya ito sa isang tao o sa bangka, kung mababasa siya ng tubig, ay may saysay talaga. Nabanggit natin na nagsalita si Tristan at si Ashley Cole, hukom ng Jackson County. Nabasa ko na dati ang bahagi ng kanyang pahayag pero gusto ko ulitin dahil ilang pahayag na ang inilabas niya. Sinabi niya, ang aming pamilya at komunidad ay nagluluksa sa pagkawala ni Nolan Wells, dasal at pakikiramay namin para sa kanyang pamilya. Mahal na mahal ni Warren si Nolan.
Pakiramdam ko, kailangan naming linawin ang ilang tsismis gamit ang totoong impormasyon, lalo na dahil sa maling atensyon na natatanggap sa social media na nakakaapekto sa pamilya Wells at kanilang pagdadalamhati. Wala ni isa sa aming pamilya ang sumusubok na hadlangan sa investigasyon ng mga autoridad o pigilan ang paghahanap ng kasagutan ng pamilya at ng mga pulis. Si Warren ay tinanong ng Jackson County Sheriff's Department at lubos siyang nakipagtulungan. Madalas na iniiwasan ng mga hukom ang maglabas ng pampublikong pahayag dahil sila ay mga hukom. At nakakangki-interest na siya mismo ang gumagawa ng pahayag na ito. Sigurado ako, 10 sa 1 ang pustahan, na ang Jackson County ay maliit na lugar na malamang magkakilala sila ng taga-usig. Kilala niya ang taga-usig o siya ay kilala ng taga-usig, pati na rin ang investigador. Kilala niya ang ahensyang nag-iimbestiga o kilala siya ng ahensyang nag-iimbestiga. At kilala niya ang coroner, ang ahensiya ng coroner o kilala siya ng ahensiya ng coroner. Kaya kapag pinagsama mo lahat ng yan, at kung ako ay kabilang sa pamilya ng namatay na ito, hindi ako mapapanatag doon. Sa tingin ko, may 1 o 2 bagay na tiyak na napagkakasunduan ng mga pamilyang yon at magulang. Hindi ako naniniwalang gusto nilang mamatay ang anak. Sige, at naniniwala ako na pareho nilang naiintindihan na ang anak ng hukom ayaw rin ng hukom na makulong ang anak niya. Habang nangyayari ito, lalong mahalaga ang pagiging bukas at malinaw tungkol sa investigasyon. At kahit na inilahad niya ito na parang magbabalik ng atensyon sa pamilya, ang tinutukoy niya ay ang dalamhati ng pamilya. Hindi niya tinutukoy ang hustisya para sa pamilya. Kaya may pagkakaiba doon pagdating sa kung ano talagang nangyayari. Depende sa kung saan ka nakaupo, kung paano mo tinitingnan ng mga bagay. At sa tingin ko, hindi naman niya kailangang makisali pa ron. Pinili niyang gawin yon, pero sa tingin ko, marami na ring sinasabi yon, maaring may ibig sabihin din yon. Kasabay nito, nagbahagi si Ashley ng ilang screenshot ng umano'y banta sa buhay ng kanyang anak at iba pa matapos ang pagkamatay ni Nolan. Para sa kahit sino, alam mo, sa mga manonood mo, kailangan lang nating subukang bawasan ng usap-usapan at mga haka-haka. Mahalagang malaman natin ang nangyari kay Nolan mula 3:00 hanggang sa huli siyang nakita. Karapatan ng pamilya niya na malaman ang totoong nangyari at kung paano niya sinapit ang kanyang mga huling sandali. Pero yung mga kaibigan niya na matagal na niyang kaibigan mula pagkabata ay nakakatanggap ng mga banta sa buhay mula sa mga taong inaakusahan sila ng masasamang bagay. Sa ngayon, wala tayong alam. Hayaan natin ang otoridad na gawin ang trabaho nila at ilabas ang katotohanan. Hinihiling din namin ito sa publiko. Sabi ng People Magazine, nitong Webes, sinimulan ng FBI ang investigasyon sa mga banta sa buhay na ito. Nagpahahayag ang tagapansalita na simula pa lang, sinusuportahan na nila ang Jackson County sa pagkuha ng impormasyon at paghahanap ng sagot para sa pamilya Wells at komunidad. Mananatiling handa ang FBI na tumulong sa mga investigador ng JCSO kapag humingi sila ng aming suporta, lalo na kung ang mga federal na resources ay makakatulong upang mapalawak ang kanilang kakayahan na magbigay linaw at kapanatagan ng loob para sa mga mahal sa buhay ni Nolan. Nandito tayo ngayon, naghihintay ng unang autopsy result, kasunod ang toxicology at pagkatapos ang independent autopsy result. Nagsisimula pa lang ang investigasyon. So tingin ko ang forensic examination ng mga telepono at iba pang electronic media ay maaaring tumagal ng ilang linggo. Maaaring umabot pa ng buwan, depende sa dami ng datos na kailangang suriin. Kugnay din ito sa dami ng tauhang available para suriin ang lahat ng datos. Yun pa lang ay maaring ubos oras na talaga. Ang autopsy mismo, kahit yung preliminary autopsy, pareho yung opisyal at yung pribadong ipinagawa ng pamilya, dapat ay tapos na o malapit nang matapos na yon o sa lalong madaling panahon. Pero may mga karagdagang hakbang pa tulad ng pagtingin sa toxicology halimbawa na maaring tumagal pa ng ilang linggo. Kaya medyo matatagalan pa talaga. Sa tingin ko, posibleng may madagdag pang mga potensyal na saksi bukod sa grupo ng mga kaibigan na pumunta sa isla kasama si Gene Wells. Maaring tumagal ng araw o linggo ang mga panayam na yon. Malamang magkakaroon pa ng mga muling panayam habang nakakakuha sila ng impormasyon mula sa isang tao na magtutulak sa kanila na balikan ng isa pang nakausap na nila para linawin o kumpirmahin ang impormasyon. Sa tingin ko, ilang linggo lang ang kailangan para sa investigasyon ng sheriff ng Jackson County at sana pati na rin sa independenteng investigasyon na hiling ng pamilya at ni Genome Crump. Umasa akong hindi na ito magtatagal. Ang mahirap sa ganitong kaso, kahit kumpleto ng impormasyon, madalas walang malinaw na sagot. Halimbawa, kung matukoy na nalunod siya, iyon ang sanhi ng kamatayan, hindi paraan ng pagkamatay.
pwedeng malunod ng aksidente dahil sa pagpapakamatay o dahil sa pagpatay. Kaya maaring sa huli, kahit kumpleto na ang lahat ng detalye, wala pa rin tayong sagot na makakapagbigay kasiyahan sa nagluluksa nilang pamilya o sa ibang mga taong nag-aalala kung ano talaga ang nangyari. Wow, ang dami talagang kailangang intindihin sa kasong ito. Ang daming detalye, ang takbo ng mga pangyayari, ang mga impormasyon, at napakaraming nangyayari. May isang taong matagal nang sumusubaybay dito mula simula, si Jesse Weber ng Law and Crime, host ng Sidebar, na kasama natin ngayon sa Scandal. Jesse, salamat sa pagbabalik at masaya kitang makita ulit. Salamat sa imbitasyon. Natutuwa ako. Para sa akin, kailangan ng matinding atensyon ang kasong ito at talagang nakakalito rin. Maraming salungatang impormasyon at maling impormasyon. Kaya masaya akong nandito para ibahagi ang alam ko ngayon. Ikaw talaga ang gusto kong kausapin kasi kitang-kita namang nangyayari na ito simula pa ng ika-4 ng Hulyo hanggang ngayon, kalagitnaan na ng buwan. May mga update na at sinusubaybayan ko lahat ng episode ng Sidebar tungkol dito. Kaya balikan natin, simula natin sa una mong pangtalakay nito. Ano ang mga unang naiisip mo tungkol sa kasong ito? Nakakabahala at nakakalungkot talaga ang kasong ito. Ano man ang resulta o madiskubre sa imbestigasyon sa pagkamatay ni Nolan Wells, trahedya pa rin ito. 18 taong gulang, atleta, manlalaro ng football sa kolehiyo, mahal ng kanyang pamilya, mahal din ng kanyang mga kaibigan, sa totoo lang. At parang, ano man ang mga pangyayari kung bakit ito nangyari, sana ay malaman natin ang buong katotohanan tungkol dito. Pero may batang namatay. Dapat sana ay nagdiriwang siya kasama ang mga kaibigan bago bumalik sa paaralan at football practice. Nakakabahala talaga ang sitwasyong ito. Kailangan ko sabihin sa'yo, talagang masama ang loob ko para sa pamilya. Dahil hindi lang nila tinatanggap ang pagkawala ng mahal nila sa buhay, ang pagkawala ng kanilang anak, kundi wala rin silang tiwala sa mga pulis. Naramdaman nilang kailangan kumuha ng sariling abogado na nakakabahala at nakakalungkot. Ngayon, nakatutok na ang pansin sa kanila at sa kasong ito sa kakaibang paraan. Ibig kong sabihin, kapag iniisip mo ang tungkol sa lahat ng detalye nito, siya ay 18 na, kaya legal na siyang adult. Pero ikaw at ako, kung babalikan natin ang sarili nating kabataan, noong 18 tayo, pakiramdam natin ay adult na tayo, pero bata pa rin tayo. Ano mo yun? Ginagawa niya ang tama, nakikipag-bonding. Pumunta ako sa tabing dagat noong ika-4 ng Hulyo, kung saan lahat ay nag-e-enjoy. At pagkatapos, para sa mga magulang niya at pamilya niya na kailangang pagdaanan ito at, gaya ng sabi mo, harapin ang lahat ng ito. Dagdag pa, nariyan pa ang usapin ng mga pulis. Sige, talakayan natin ang investigasyon at ilang detalye. Sa tingin ko, at marahil para sa iba rin, kakaiba ang telepono at susi niya ay nasa mga kaibigan niya, hindi sa kanya. Ano masasabi mo dito? Maaring sabihin mong kakaiba yon kung susundin mo ang salaysay na umalis siya sa bangka para kausapin at sundan ang isang babae sa Horn Island. Bakit hindi niya dala ang gamit niya? Ngayon, ang kaibigan niya, si Ginong Shepard, Tristan Shepard, ay nakipag-usap sa ABC News at sa tingin ko, pati na rin sa Rolling Stone. At sinabi niya na, hindi ito kakaiba. Papasok ka sa maalat na tubig. Hindi mo naman dadalhin ang telepono mo. Kung titingnan mo, milyon-milyong telepono na ang naiwan. Lahat ng telepono ng mga kaibigan ay nasa bangka. At sino pa ba ang kakausapin niya? Nakikipag-usap naman siya sa lahat ng mandoon. Ngayon, may ilan na nagsasabi, tingnan mo, teenager siya. Paano niya hindi dala-dala ang telepono niya sa lahat ng oras? Kung nakikipag-usap siya sa isang babae na baka kakakilala lang niya o hindi pa niya gaanong kilala, hindi ba niya gugustuhin kunin ang numero nito? Hindi ko alam ang mga detalye tungkol doon. At saka, hindi pa siya lumalantad sa publiko. Sabi ni Ben Crump, kinatawan ng pamilya, nakausap na nila siya at maaring magbigay ito ng ibang bersyon tungkol sa relasyon o pag-uusap nila. Pero sa tingin ko, ang paraan ng pagtingin dito ay, oo, kakaiba ito. Naiintindihan namin na ang pamilya ni Nolan ang nakakuha ng kanyang telepono gamit ang Life 360 app at ng telepono ay nasa mga kaibigan niya. Kaya sa tingin ko, naiintindihan ko kung bakit may kalituhan. Siguro, kaya may hinala tungkol dito. Pero masasabi ko rin, alam mo, sa isla na yon, sa liblib na lugar na yon, di ba? Bangka lang ang paraan para makarating doon. Walang komersyal na development. Hindi ba kakaiba na sumakay at bumaba siya ng bangka nang walang teleponyo? Pero muli, ano ang kinahinatnan? Wala siyang teleponyo at hindi rin siya bumalik kasama ang mga kaibigan niya na talaga namang kakaiba. Ibig kong sabihin, kapag inisip mo ng ganun, naisip ko rin ito. Tuwing taginit, may girls trip kami ng mga kaibigan ko mula kolehiyo. Pumupunta kami sa lawa at iniisip ko nga, iniiwan ko ang telepono ko sa bangka.
Hindi ko ito dala kasi mababasa lang. Clumsy ako. Mahuhulog ko lang ito sa tubig. Lahat kami nagkakasiyahan kasamang mga kaibigan. Nagkukwentuhan kami sa isa't isa. Iniiwan namin ang mga telepono sa bangka, kaya parang may sense din. Pero ang susunod na bahagi, hindi ko maintindihan. Yung mga ulat na nakita ko na may ilang mensahe o Snapchat o mga larawan na nabura, anong masasabi mo tungkol doon? Sa tingin ko, hindi yan opisyal na galing sa mga pulis. Galing yan sa pamilya ni Nolan. Hindi ko alam bakit nila pinaniniwalaan yon, pero tingnan mo ang nangyayari. Inanunsyo ni Ben Crump ngayong linggo na siya at ang mga pulis ay nagkasundo na magkakaroon ng magkasanib na inspeksyon ng telepono. Ibig sabihin, parehong titingnan ng mga investigador ng Estado at ng mga pribadong investigador at eksperto ng pamilya ang telepono. At isa sa mga nakakaintrigang aspeto tungkol sa telepono at digital na datos bilang ebidensya ay madali itong ma-recover. Halimbawa, kung may isang piraso ng damit, pwedeng masira ang DNA at mabura ang mga fingerprint. Kapag may nagbura ng impormasyon sa telepono o app, alam nating dalawa na hindi talaga ito tuluyang nawawala based sa dami ng kaso nating nahawakan. At may ebidensya na may tinanggal o binura na siya mismo ay maaring maging mahalagang piraso ng ebidensya. Kaya ang katotohanang magkakaroon kayo ng dalawang, alam mo na, magkasanib na pangsusuri ng telepono, sa tingin ko ay magiging napakahalaga. Leon, saan kaya ito hahantong? Hindi ako lubos na sigurado. Meron bang anumang makikita sa teleponong yon na magbibigay ng ebidensya kung ano talaga ang nangyari kay Nolan? Maaring meron, maaring wala. Nagdududa ako tungkol doon. Pero kahit paano, mahalagang pag-unlad na nakuha nila ang kanyang telepono. Naalam natin sa iba't ibang kaso, lalo na sa mga kaso ng nawawalang tao, minsan wala kanyan. Kaya tingin ko, magiging interesante ang makikita sa telepono. Oo. Ibig kong sabihin, kung may totoong binura mula sa telepono, ibig bang sabihin nun ay palatandaan ng pagkakasala? Bakit kaya ito binura? Anong nangyari doon? Maraming tanong talaga. Tama, pinag-uusapan natin ito dahil ang info ay galing kay Ben Crump, na kinuha ng pamilya ni Nolan Wells bilang abogado. Medyo prangka sila sa publiko. Pag-usapan natin si Ben Crump. Ibig kong sabihin, isa siyang napakakilalang pangalan pagdating sa ganitong uri ng kaso. Sa tingin mo, bakit nila siya kinuha? O bakit sila nakipag-ugnayan sa kanya? Magandang tanong yan. Si Ben Crump ay kilalang pangalan. Siya ay kilalang personalidad, maingay, at laging gumagawa ng pampublikong pahayag para dalhin ang atensyon sa mga kasong ito. Ang layunin para sa pamilya ay hindi lang magkaroon ng abogado bilang tagapamagitan o tagahatid ng impormasyon mula sa mga pulis, kundi pati na rin tumulong, alam mo na, kumuha ng mga eksperto at kumuha ng serbisyo ng isang independenteng medical examiner. Alam natin na dadalhin ang katawan ni Nolan sa Washington, D.C. para sa independenteng autopsy. Ang pakinabang ng pagkakaroon kay Ben Crump ay nakakahatak ito ng atensyon sa kasong ito. Kung duda ka na magiging masusi ang mga autoridad ng Mississippi sa investigasyon at iniisip mong nagmadali silang sabihing walang foul play para maghugas kamay at magpatuloy na lang. Kung dadalhin mo siya, teka lang, hindi, magpapatawag ako ng press conference. Ngayon, lahat pinag-uusapan si Nolan Wells. Mas lumalaki ang pressure sa mga tagapagpatupad ng batas na mag-imbestiga ng mabuti. Hindi ibig sabihin na mapipilitan silang sabihin na may pumatay kay Nolan o may responsabale sa pagkamatay niya. Pero maglalagay ito ng pressure sa kanila na siguraduhing masusi ang investigasyon at ilaan ang tamang resources dahil ito ay isang pamilyang nasasaktan at isang pamilyang naghahanap ng kasagutan. Ibig kong sabihin, tama ka. Nakakuha talaga ito ng atensyon. Ilang beses mo na rin itong natalakay sa sidebar. Sunod-sunod ang mga artikulo. Pinag-uusapan talaga ito ng mga tao kahit papaano. Gusto ko rin itanong sa'yo tungkol sa pangalawang autopsy. May opisyal na autopsy na ginawa ng mga otoridad at ngayon ay may pangalawa namang autopsy. Ngayon, tungkol sa resulta, medyo nauna ako. Pero kung may kasong kriminal, automatikong tinatanggap ba ang resulta ng pangalawang autopsy? O paano ito gumagana? Kaya sa ngayon, para malaman kung may isasampang kasong kriminal, nakadepende talaga ito sa kung ano ang magiging desisyon ng State Medical Examiner, kung ano ang matutukoy ng State Medical Examiner. Kung imbestigahan ng State Medical Examiner ang katawan, posibleng magkaproblema dahil hindi pa malinaw kung saan o kailan namatay si Nolan, di ba? Siya ba ay Namatay ba siya sa tubig? Namatay ba siya sa bangka? Namatay ba siya sa lupa? Pero kahit sa mga ganung sitwasyon, kung pag-uusapan natin ang pagkalunod, makakapagbigay ba ng sagot ang katawan niya kung siya ba ay pinigilan sa ilalim ng tubig o kung siya ba ay itinulak sa tubig?
Kung may trauma at naniniwala akong sinabi na ng sheriff na walang malinaw na palatandaan ng pinsalang dulot ng pangpaslang, maaring mahirap malaman kung ano talaga ang nangyari kay Nolan. Kung may makitang ebidensya sa autopsy ng State Medical Examiner na siya ay pinatay o may foul play, doon lang magkakaroon ng kaso o reklamo. Ngayon, kung makita nilang wala, hinihintay rin nila ang toxicology results na magiging interesante. Pero kung walang matukoy, maaring sabihin ng district attorney na wala silang nakikitang krimen. Samantalang kung sa pribadong autopsy ay matukoy na may nakita silang mga palatandaan ng trauma, maleno na ipapasa ang mga iyon sa opisina ng district attorney at kailangan nilang isaalang-alang iyon. Pero kita mo, ilang beses na tayo nag-cover ng kaso at paglilitis na magkakaiba ang mga konklusyon ng mga medical examiner tungkol sa sanhi at paraan ng pagkamatay. Kaya nagiging tanong talaga, ipapasa ba nila ang kasong ito sa grand jury? Gusto ba nilang ituloy ang pagsasampa ng kaso? Kung may hindi pagkakatugma at naging publiko ito na may pagkakaiba sa mga autopsy, hindi agad usad ang kasong ito. Mas dadami ang tanong at lalong mapre-pressure ang mga autoridad. Sige, buti na lang at pinaalala mo sa akin dahil medyo nagmadali ako. At ako, hindi ko rin alam yon. Ginawa mo ba? Sa tingin ko, hindi mo naman ginawa. Ginawa mo at ikaw ang nagturo sa akin nito. Natutuwa ako, Jessie, kasi kailangan nating talakayan ang grand jury. Nalaktawan ko ito at dapat nating pag-usapan. Kamakailan, nag-press conference sina Ben Crump at ang team niya. Sabi nila, nakipagkita sila sa DA. Noon, iniulat namin kung paano nandoon lahat habang kinukuha ang impormasyon sa cellphone. Pagkatapos, maaring dalhin ng mga ito sa grand jury. At dito na nagiging medyo kakaiba ang mga bagay dahil hindi naman natin pwedeng i-livestream ito. Hindi rin natin malalaman ang eksaktong petsa dahil lihim ang mga proseso ng grand jury, syempre. Kaya, ano kaya ang magiging itsura ng lahat ng yon? Ibig kong sabihin, kailangan ba talaga nilang maghain ng kaso? Ibig kong sabihin, ang opisina ng taga-usig kung sabihin ng grand jury na oo, gusto kong marinig ang opinion mo tungkol sa buong proseso ng grand jury. Kaya kung totoo man ito, dahil hindi ko naman narinig na mismong ang taga-usig ang nagsabi nito. Pero kung totoo man ito, hindi naman kakaiba na mangyari ang ganitong bagay. Tandaan, ayon kay Ben Crump, pagkatapos ng investigasyon ng sheriff, dadalhin ito ng opisina ng taga-usig sa grand jury. Wala silang obligasyon gawin yon. Dapat muna nilang tiyakin kung may probable cause na may nagawang krimen. Kung ihaharap nila ito sa grand jury, gaya ng sabi mo, lihim ang proseso at mas mababa ang pamantayan. Hindi layunin ng grand jury patunayan na may krimen lampas sa makatwirang duda. Ang mahalaga ay may probable cause at mayorya ng hurado. Hindi kailangan unanimous ang desisyon. Kung bumalik sila, tanong, ano ang mga kaso? Alam mo, kapag binabanggit ko ang pagkamatay ni Nolan Wells at grand jury, sinasabi ng iba, Diyos ko, kaso ng murder, manslaughter, or negligent homicide. Tama ka siguro. Ibig kong sabihin, may iba-ibang teorya kung sino ang nag-ambag sa pagkamatay ni Nolan, kung meron man, at hanggang saan ang naging ambag nila. Huwag mo agad isipin na may direktang kinalaman ang mga kaso sa kanyang pagkamatay. Maaring may pakikialam sa ebidensya o pagsisinungaling sa pulis. Maaring may kaso na bahagi ng investigasyon na hindi direktang konektado sa pagkamatay ni Nolan. Kaya, ilang bagay ulit. Hintayin muna natin ang resulta ng investigasyon ng sheriff at kung ihaharap ang kaso sa grand jury na hindi rin laging naglalabas ng indictment. Madalas din ang sabihin na kahit ham sandwich pwedeng i-indict ng grand jury dahil mababa ang pamantayan. Pero hindi ito palaging sigurado. At kung may mga kaso, huwag agad isipin na ito ay kaugnay lang ng homicide. Maaring iba rin ang ikaso. Magandang punto yan. Ibig kong sabihin, napag-usapan na natin ang tungkol sa cellphone. Napag-usapan na rin natin ang posibleng o di umano'y mga naburang mensahe. Kaya maraming iba't ibang posibilidad. Malinaw, hindi ko sinasabing may nagkasala, nagbura ng ebidensya o nagsinungaling sa pulis. Ito lang ang naisip ko. Oo, tama. Kailangan lang nating panatilihing bukas ang isipan natin sa lahat ng ito. May kaugnayan din ito sa tanong ko. Kasi nakakaintriga na sa simula pa lang, sinabi na agad ng mga autoridad na walang palatandaan ng foul play. Sabi nila, walang matinding palatandaan ng trauma o anumang kapansin-pansin sa katawan niya. Wala ring foul play. At doon na nagsimulang magtanong ang mga tao kung tama ba talaga ang paghawak sa investigasyon na to. At ngayon, syempre, napag-usapan na natin yung unang autopsy, yung pangalawa, yung tox report, lahat ng mga bagay na yon. Anong impormasyong gusto nating lumabas? Ano ang mga tanong na gusto nating masagot na yon? So una sa lahat,
Tingin ko nakaka-interest na naglabas sila ng pahayag na yon. At tingin ko rin na nakaka-interest talaga. Sa tingin ko, nagsalita ang gobernador kamakailan lang, ngayong linggo. Unang beses siyang nagkomento tungkol kay Nolan Wells. At sinabi niya, tingnan mo, hindi ko hawak ang lahat ng detalye. Hindi ko alam ang lahat tungkol dito. Pero wala akong nakita na nagpapakita ng anumang foul play. Narinig ko ang clip na yon kagabi sa News Nation at napag-usapan ko sa sidebar show ko ngayon. Sabi ni Chris Cuomo matapos marinig ang clip, bakit ka nagsasalita kung hindi mo alam? Makatarungan yon. Bakit ka nga naman mabibigay ng pahayag na ganon? Samantalang, Alam mo, may ilang tao o mga pulis na pwedeng magsabi, alam mo sa totoo lang, ipagtatanggol nila ang sarili nila at sasabihin, walang foul play, tuloy ang investigasyon. Sige. Ano ang gusto nating malaman? Una sa lahat, gusto nating malaman, lahat kasi ay tikom ang bibig. Maliban kay Shepard, kaibigan ni Nolan Wells. ooh, Lahat ng iba ay tahimik, hindi natin alam kung anong sinasabi ng iba. Wala tayong ideya kung ano ang mga salaysay. Magkakatugma ba sila? Nagkakasalungat ba sila? Yung dalagang kausap ni Nolan na dahilan ng pag-alis niya sa bangka, anong masasabi niya? Kaya mahalaga ang pahayag ng mga saksi. Paano rin ito tumutugma sa bagong datos na nakuha natin? Ang GPS data na sumusubaybay sa galaw ng bangka, ang dispatch audio, na tila ang bangka ay pinapasok ng tubig o may problema. Tugma ba ang mga pahayag nila sa timeline? Yan ang una. Pangalawa, ang autopsy. Meron bang palatandaan ng foul play? Meron bang palatandaan ng anumang trauma kay Nolan Wells? At muli, ang katawan na nasa tubig sa ganoong kapaligiran ay maaring mampahirap din. Ito ang mga tanong na higit sa lahat kailangang malaman ng pamilya. Kailangang malaman ng pamilya kung anong nangyari sa kanilang anak na lalaki. Iyon ang mga bagay na hahanapin natin. Hindi pa rin malinaw kung kailan natin makukuha ang mga sagot. Sinabi ni Ben Crump na lalabas na dapat nung nakaraang linggo ang resulta ng independent autopsy. Pero naantala raw ito dahil sa kanseladong flight. Maaring mauna nating makuha ang resulta ng independent autopsy kaysa sa autopsy ng State Medical Examiner dahil hinihintay pa nila ang toxicology results. Kailangan nating bantayan ang mga bagay na yon at hintayin ang sasabihin ng sheriff sa investigasyon. ibig kong sabihin, sinabi mong hindi mawawala sa usapan ang kasong ito sa lalong madaling panahon dahil nais at nararapat lang ng pamilya ang mga kasagutan. Ang mga malalapit sa kanya, gaya ng napag-usapan natin kanina, sinasabi ng lahat na napakakarismatiko, masayahin at mabuti siyang tao. Para sa buhay na natapos sa edad 18, gusto naming malaman kung bakit at ano ang nangyari. At siguro, may isa pang aspeto sa lahat ng ito na nakita ko lang na may mga ulat na iniimbestigahan na ito ng FBI. Ayon ito sa People, kahapon lang sila naglabas ng artikulo tungkol sa mga banta sa buhay ng ilang kaibigan o sangkot. Alam kong napag-usapan na natin ito sa episode ko. Nabanggit mo ito sa sidebar episode mo. Yung katotohanang si Ashley Cole, isa sa mga hukom, ay lumabas at nagsalita tungkol sa mga banta sa buhay na ito, kung anuman. Ibig kong sabihin, Dahil andun daw ang anak niyang lalaki noon. ooh, Para malinaw, dalawang bagay ang sabay na nangyayari, tama? Sabi ni Ginong Shepard, siya at mga kaibigan niya ay nakatanggap ng banta. Ang FBI, ayon sa mga outlet tulad ng TMZ, ay nagsasagawa ng investigasyon tungkol sa mga banta. Hindi nila sinasabi kung kanino ito nakadirekta at hindi rin nila sinasabi kung ano ang mga banta na yon. Kaya pareho ba sila? Hindi ko alam. Maaring magkaiba sila. Ganito ang intindi ko. Dalawang bahagi ito. Sa palagay ko, tinitingnan din ng FBI ang ilang digital na ebidensya na maganda dahil marami silang resources. Tema. Ito ay isang kaso, nagkaroon na ng sariling buhay. Ito ay isang kaso na talaga namang nagbunsod ng maraming conspiracy theories at opinyon. Nakakainis talaga yung mga tao na may sarili agad na konklusyon. At masasabi ko lang, maghintay muna tayo kung ano ang mangyayari. Maghintay lang tayo kung ano ang mangyayari. Huwag kayong gumawa ng sariling hakbang. Ikaw, marami na nakatutok dito. Marami nang, sa tingin ko, may dalawang magkaibang investigasyon. Ang independenteng investigasyon ng pamilya at ang investigasyon ng mga otoridad. Itong mga saksi ay tinatanong sa iba't ibang paraan. Malalaman nila ang totoo o sana ay malaman nila ang totoo sa kahit anong paraan. Mag-step back muna tayo dahil ang masama ay kung makikialam ang publiko sa maling paraan. Pero hindi ko sinasabing huwag magpakita ng interes. Hindi ko sinasabing huwag ninyong i-pressure ang pulis para sagutin kayo. Pero kung sisimulan ninyong guluhin o iharas ang iba't ibang taong sangkot dito, una sa lahat, sobrang mali yun. At pangalawa, pwede nitong maapektuhan o madumisan ang kaso.
Huwag ninyong gawin yon. Panurin nyo lang ang mga nangyayari, mag-research, mag-aral, sundan ang coverage namin tungkol dito. Pero huwag kayong direktang makipag-ugnayan, manggulo, o manakot sa sinumang sangkot. Walang mabuting maidudulot yon kahit kailan, lalo na kung sa huli, magkasundo ang lahat na isa lang itong malungkot na aksidente at maaring nahulog siya at nalunod. May mga tanong ang pamilya, tulad ng kung top-tier atleta siya at mahusay lumangoy, bakit walang nakapansin o nakakita, gayong maraming tao sa paligid? Makatarungan ang mga tanong na ito. Tama ka, marami na tayong na-cover na kaso na ginamit ng social media at pinalala pa ang kwento, kaya kumalat ang maling impormasyon. Tama ka, pwedeng masira nito ang integridad ng investigasyon na talagang mahalaga. Kailangan lang nating maghintay, mag-relax, at mag-abang. Sana magtagpo ang mga totoong detalye dahil karapat-dapat ang pamilya dito. Hindi ito pag-atake sa gumawa ng mga channel o nagkaroon ng tagasunod dahil sa pagsubaybay sa mga kaso. Ngunit magkaiba ang paggawa nun at ang basta maglabas ng bagay o kwento na walang sapat na ebidensya. Ibig ko sabihin kaya akong triplehin ang views ng sidebar kung gusto ko. Pwede akong mag-headline ng si ganitong tao ang responsabale at ipakita. Pero alam mo, Hindi yon ethical. hindi yun ang ginagawa natin at napakadaling gawin yon sa social media. Sa totoo lang, kaya kita gustong mapasama sa show, Jessie, kasi ang galing mo talaga. Ibig kong sabihin, nag-uusap tayo tuwing morning meetings. Lagi mong check ang mga facts sa bawat episode, tinitingnan mo lahat at sinisiguradong kumpleto tayo. Pagtingin ko sa sidebar, alam kong si Jessie Weber na ang nag-research at nagbigay ng facts. Pinagsama na natin lahat ito. Kaya naman, talagang nagpapasalamat ako sa iyo sa pagpunta mo sa Scandal at sa pagpapaliwanag mo nito sa amin at pagbibigay ng opinion mo tungkol sa kasong ito. Kinagagala ko. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Maraming salamat sa pagtalakay nito. Ang galing ng trabaho mo. Tingnan natin kung saan ito hahantong. Tingnan natin kung saan ito hahantong. At diyan muna nagtatapos ang episode ng Scandal ngayon. Kung nagustuhan mo ang napanood mo at gusto mo pang makakita ng iba o makipag-ugnayan sa akin sa social media, mahanap mo ako sa Instagram at iba pang katulad na platform sa pangalang Sierra Gillespie. Salamat sa panonood ng episode ng Scandal ngayon. Tulad ng dati, ako ang inyong host, Sierra Gillespie, at magkikita tayo muli sa susunod.